ay sa susunod na linggo darating po dito si Pastor Ray. Kasi po next Sunday ang aming pamilya po ay aalis, magbabakasyon to celebrate ang birthday ng aking pinakamamahal na asawa. Okay. So, nauna yung announcement ng birthday ng aking asawa. Ang ngayong umaga ay ating po sa biyaya po ng Panginoon ay ating pong matatapos itong part 1 na po yun. Actually, may susunod pa po ito, mahaba po ito eh. So, sa pagtatalakay po natin sa The Believer's Privilege at yung nga po yung pangalawa, yung access o yung admission, makakalapit tayo sa trono ng Diyos. At ito nga po ay nasa ika-4 na bahagi tayo. At ito po ay matatagpuan natin sa unang Pedro, chapter 2, verse 4 to 5. Ang mangyari po na tayo muling tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos at ating pong basahin kung sabay-sabay. Sabi po dito, lumapit kayo sa Kanya, siya ang patungbuhay na itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos na mahalaga sa Kanyang paningin. Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual bilang mga pari itinalaga para sa Diyos. Mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual na kalugod-lugod sa Kanya, alang-alang kay Yesu Cristo. Ito po ang salita ng Panginoon. Pwede na po kayo maupo. Bilang review, magaya po ng pinag-aaralan natin mga spiritual privileyo, okay, ay ito po yung special na pabor. At tinalaki nga natin, yung una, yung union with our Lord. Kaya po yung makikita natin sa verse 4 na tayo ay lumalapit sa Diyos na batong itinakwil, pero siya ang pinili ng Diyos, no? At siya ay mahalaga sa Kanyang paningin. Yan yung si Jesus Christ. Ang dahilan, ang mga mananampalataya ay kakaroon ng union ng pag-ugnayan sapagkat pinili tayo ng Diyos. Okay? Sinukat po siya ng mga Hudyo, ng mga religious leader noong araw, na may bumaksak sila. Pero makikita natin, nung sinuri siya ng Diyos, siya yung pinili ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Okay? Yung pong mahalaga. Meron po tayong ugnayan sa Diyos. At ang pangalawa ay yung tinatawag na admission o access to our Lord. Ayan po yung makikita natin sa verse 5. Okay? At gaya po niyan, ang sabi ay tayo daw yung mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual. So si Jesus Christ yung cornerstone, and then tayo rin, naging stone, tapos binil tayo, nakasalalay tayo, patong-patong, parang hollow block, parang ganyan po, nagpatong-patong, at naging tayong templo ng Diyos. Yung Diyos na nanahan sa atin. At hindi lang siyempre sa templo, merong pari. Okay? Siya yung nag-aasikaso. Tayo na rin yung pari. Okay? So, sabi niya, bilang mga paring itinalaga para sa Diyos. Okay? So, yun po yung ating pinag-aaralan kasi ang mga pari lang po ang mayroong access. Pumasok doon sa tinatawag na Holy of Holies. Okay? So, yan po ang tawag dito, sabi ni Pedro, dapat kayo isang lahing hirang sa mga mananampalataya, isang maharlikang pagkakasordote, a royal priesthood. Okay? So, yan po ang ating pagkatawag. At natalakay din natin, ang mga priest ay mayroong mga golden garments. At iba-iba nga po yung mga bahagi niyan. Mula sa ulo hanggang sa kasuotan lang ang loob. Okay? At tinalakay din natin, bilang review, yung mga katangian. Okay? Para maintindihan natin, tayo daw yung mga priest. Ano ba mga katangian ng isang pari? Una, ang pari ay pinili para maglingkod. Gaya po ng 12 tribes, di ba? Of Israel. Yung lahi o lipi ni Levi ang napili. Okay? 12 sila, pero ang napili pa ay si Levi. At daw po nagmula yung angkan ni Aaron. Okay? Pangalawa, ang priest ay cleansed for service. Pinapaliguan po sila. Okay? Yan po ang unang ginawa ng ni Moses, kaya Aaron at sa kanyang 4 na anak, pinaliguan po sila. Okay? Yan po ay nagsisilbi na para ka maglingkod.
kinakailangan malinis ka. Okay? Pangatlo, ang priest ay ginamitan for service para ma-identify ka, kasama ka ng Diyos. Okay? Kaya may special na uniform ka, parang mga military, di ba? Meron po silang mga uniform, mga pulis, alam mo yung mga suot nila. Ay, ganoon din po. Ang pari ay ginamitan at ito po ay nagsisimbolo ng cloak of righteousness. Alam natin, hindi maayos, mainitin ng ulo, barumbado, masama ang living ni Levi, pero makikita natin kahit masama ka, pag pinili ka ng Diyos, ang gagawin sa iyo ng Diyos ay dadamit ang kanyang cloak of righteousness. At isa sa mga halimbawa na nakita natin, naalala nyo yung prodigal son, layas-layas, talagang papatayin na yun ng mga kapitbayan. Ang turing sa kanya, patay na eh. Sabi nga niya, ang aking anak ay namatay at muling nabuhay. Okay, dahil sa kasamaan. Pero nung bumalik siya, anong ginawa? Binigay siya ng robe. Yung po yung makikita natin. Ipinapakita kahit na anong sama ng mga pari o ng tao kapag siya'y naging mananampalataya, bibigyan po siya ng cloak para maglingkod. At tinalaki din natin, ang priests were anointed for service. Bigyan po sila ng identity, no? Ng power, special na kapangyarihan. Ito makikita natin, pagdating ng banal na espiritu sa isang believer, binibigyan din kayo ng kapangyarihan, okay? Para magpatutuo at magamitin ng Panginoon para maligtas yung iba. Okay. Panglima, they were prepared for service. Hindi ka agad-agad sila. Meron 7 araw. Si Pablo ay 3 taon nag-prepare. Kinakailangan mag-aral ka. So, iyon din po ang isa sa mga suggestion ng aming dinaluhan na Pastoral Care Conference na kapag ikaw ay naghahanap ng susunod na leader, ay huwag kang magmamadali. Ako po ay nung una, nagmamadali ako kung sino yung mga nakita ko doon sa Pastoral Conference, ay kinukuha ko kaagad, hindi po maayos yun. Okay? Kinakailangan merong time of preparation. At isa pa nga sa mga ay kinakailangan meron na siyang maturity. Okay? Mahirap po yung mga bata. May mga kaso kasi pag bata, medyo umaangat ang taas ng takbo ng pag-iisip. Okay? Kumbaga ayaw nilang mag-submit sa mga nakakataas o nakakatanda sa kanila sa pananampalataya. So, their need for preparation. And then, yung pang-anim, they were ordained to obedience. Kinakailangan sila ay sumunod. Diba? Kagaya po ng ating tinalakay last time. Okay? Pagkatapos ng ordinasyon, pagkatapos ng preparasyon, yung unang-unang salang nila para maglingkod, ano nangyari? Merong strange fire, kakaibang apoy. Ibig sabihin, nag-alay na sila ng insenso, merong isang kapyon. Dapat proportion. Pero yung apoy na ginamit nila, hindi tama. Dapat sa brazen, altar manggagaling yun, malamang hindi doon nila kinuha. At ano nangyari? Natupok yung 2 anak ni Aaron. So, pag binigyan kayo ng instruction, sundin ninyo. Kasi yun ang po ang mensahe niya. Igalang nyo po, i-respect nyo. Hindi yun po pwede na kung ano yung gusto nyo masusunod, yung igigiit ninyo, yung gusto nyo, hindi. Kinakailangan sa inyong paglilingkod, kinakailangan kung anong sinabi ng Panginoon, ay ito ang ating sundin. Okay. So, pang-7, ito yung ating magsisimula po tayo dito sa pang-7. They were to have a high regard for the Word of God. Malaki po ang kailang pagrespeto, paggalang sa salita ng Panginoon. Yung ating mga tinalakay ng una ay nakabase sa mga talata ng Exodus, Leviticus. Ngayon po ay mag-umpisa tayo sa Malakay. Okay? At alam po natin si Malakay, makita natin dito, ay nabubuhay po siya noong panahon na merong terrible times of apostasy in the land of Israel. Marami pong mga pare o mga Hudyo noon na talagang tumalikod sa kanilang mga itinuro sa kanila. So dito pinapakita na yung mga apostate priests, no,
na talagang tumalikod na yung mga pari na napinili, ikukumpara sila sa God-ordained principle of priesthood. Yung pagkakaiba. Merong mga panuntunan ng Diyos, di ba, sa Exodus at sa Leviticus na dapat gawin ng isang pari. Dito ipinakita ni Malakay na merong mga pari na hindi sumunod. Okay? Ang isa sa mga makita natin kung paano nila pastangan ang Diyos, yung bang naghahandog sila ng pilay, may sakit sa altar. Di ba the best dapat? Diba? Sabi nga ni Malakay, kayo kaya mag-alay nga sa gobernador nyo ng bulag, pilay na handog. Matutuwa ba gobernador nyo? Di ba hindi? Lalo na ang Diyos. Ganyan po katindi yung mga pahari doon. Corrupt na sila. Minsan pa, ninakaw pa yung mga tupa na kita nyo. Mga nakaw, kaya maraming iba magnanakaw naghahandog naghahanda. Nagpapakita lang silang religyoso. Ganyan po, in-expose po yan ni Malakay. Okay? At yan po yung makikita natin sa Malakay chapter 2, verse 4. Sabi, dahil dito, malalaman ninyo na ibinigay ko sa inyo ang utos na ito upang magpatuloy ang aking tipan kay Levi. Wika ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. So itong mga panuntunan na ito, makita natin na pinapaalala ni Malakay na mayroong kasunduan ang Diyos kanino? Kay Levi. Di ba? Siya yung pinili. Di ba? Pinili sila sa 12 tribe, pinili niya yung angkan ni Levi na maging pare. Okay? Kaya lang ang problema, nalapastangan na. Nababoy na. Lumayo na. Ganyan po ang nangyayari ngayon sa mga churches ngayon. Okay? May mga lingkod ng Diyos na iba na yung tinuturo, iba na yung mga takbo ng panuntunan. Kaya tayo po, nasa ating church, mabalik po tayo sa biblical theology of biblical teaching. Ang tawag nila dyan ay Reformation. Ang Reformation po ay hindi isang sekta. Okay? Kundi ang ibig ko sabihin ng Reformation ay bumabalik ka sa salita ng Diyos. Kung ano yung tipan o kasunduan ng Diyos. At ito po ang nangyari noong panahon na yun. Kaya dito makita natin, ano yung nga ba yung nangyari? Tingnan natin sa verse 1 and 2. Makikita natin dito na walang puso na itong mga pari na ito, tumalikod na sila at walang pakialam. Okay? Na priest, sinabi niyo. Ano sinabi ng Panginoon? Sinabi rin ni Yahweh sa mga pari, kung hindi niyo ito pakakinggan at isa sa puso bilang pagpaparangal sa aking pangalan. Okay? So, ang purpose kung bakit sila pinili talaga ay para parangalan, di ba? Igalang. Di ba? Kaya makita natin, ulitin ko lang, wala kayo nung isang linggo, yung dalawang anak ni Aaron. First time, kumbaga ikaw, may anak ka, initiation na, eto na, ando ng preparasyon, ang problema, hindi sinunod. Ano nangyari? Nagulat sila. May apoy. Imbis na yung altar ang masunog, anong nasunog? Sino yung nasunog? Yung anak, dalawa, ikaw o anak mo yun. Di ba? Nakakalungkot. Kasi nga, ang sabi ng Panginoon, imbis na magreklamo si Aaron, na nahimik na siya. Kasi ang sabi ng Panginoon, dapat niyo kong igalang. Dapat niyo kong kilalanin na ako isang banal. Hindi po pwede yung kung ano yung gusto niyo. At maaaring nga, sabi nga maaaring nalasing sila. Okay? Pupunta sila, kumbaga celebration. So, tuwa ka. O na-ordinahan ka na, na-prepare ka, may damit ka na, nagsaya ka. Maaaring sa iyong paglalasing, iba yung nakuhanan mong apoy. Yung tawag na strange fire. Kakaibang apoy. Okay? So, dito, ulitin natin, sabi niya, kung pinasasabi ulit ng Panginoon, kung hindi ninyo ito pakikinggan, kaya napakalaga po yung napakikinig natin. At hindi lang po basta papakinggan, isa sa puso bilang paparangal sa aking pangalan. Ano gagawin niya? Susumpain ko kayo at ang mga pagpapalang tinanggap ninyo bilang mga pari. So, imbis na pagpalain sila, anong mangyari? Susumpain. At ang sabi nga ng Panginoon, sa katunayan, sinumpa ko na ang mga iyon. Ngayon, sapagkat hindi ninyo isinapuso ang aking utos. So bilang pare, dapat meron kang malaking
pagpapahalaga at paggalang sa salita ng Diyos. Okay? Pero itong mga pare nito, ano nangyari? Wala. Nilapastangan nila ang salita ng Diyos. Pagkaya sabi nyo sa inyo, basahin nyo sa chapter 1, kung ano-ano na lang yung kailang ino-offer. Mga bulag, inay, ninakaw, ng mga hayop. Okay na yan. Basta na lang tayo magbigay. Ayun. Ulitin ko, yung apoy lang na dapat manggaling doon sa brazen altar ang dapat gamitin pansunog sa insenso, ibang ginawa nilang apoy, ano nangyari sa kanila? Galit ang Diyos. Ito pa, yung mga hayop na papatayin, mga pinay, bulag, ninakaw. Okay na yan. Mga kapatid, kung kayo magbibigay sa Panginoon yung tira-tira nyo lang, yeah? Give your best sa Panginoon. Okay? Ito ang nangyari sa verse 3. Ito po yung nakakalungkot na paglapastangan sa pari. Ano ang parusa? Paparusahan ko ang iyong mga anak. Paano? Ipapahid ko sa iyong mukha ang dumi ng mga hayop na inihandog ninyo sa panahon ng mga kapistahan. Itatapon din ko kayo sa tambakan ng Diyos. Ano yan? Yung mga tain ng kambing, ng mga baka, mga hayop. Ang sabi? Adiri, di ba? Kasi nilapastahan nila ang Diyos. Kababoy talaga. No? Gusto ko makita natin na ang Diyos na ating sinasamba, ang Diyos na pumili sa atin at pumili sa mga pari ay banal. Pero kung mga pari ito, sila yung kinatawan, sila yung napili yung lahi nila. Pero binaboy nila. At ang sabi ng Panginoon, yung dumi ng hayop, inalagay sa kanilang mukha at sa kanilang mga anak. At hindi lang yan. Sila itatapon sa tambakan ng mga dumi. Wow. So, I hope na makita po natin dito na yung sinasabi ng Panginoon. Okay? Na kaibahan ng mga tumalikod ng mga pari. At ito, binabanggit naman ni Malakay. Dito naman, gusto ko malaman ninyo na ibinigay ko sa inyo ang utos na ito upang magpatuloy. Yung katapatan ng Diyos. Bagamat may mga pari na talagang tumalikod, lumayo doon sa usapan, pero yung kanyang katapatan, yung kanyang covenant, kay Levi magpapatuloy. Sabi niyo? So, ganun po ang pagpinili ng ako po ang Diyos. Kahit hindi kayo tapat, ang Diyos magiging tapat. Okay. So, I hope na makita natin po dito. Okay? Kaya ito naman, makita natin na dapat tungkulin ng isang pare. Kanina to malikod. Okay? Yung parusa. Ngayon naman ito ang dapat gawin ng isang pare. Sa verse 5 to 6 ng Malakay chapter 2. The priests were to be faithful to the word of God. Kung yung sinabi ng Diyos, dapat tayo tapat. Diba? Yeah, sa verse 5 sabi, sa tipang iyon, pinangakuan ko siya ng buhay at katiwasayan. So ano yung tipan, yung kasunduan ng Diyos at kay Levi? Bibigyan sila ng buhay at masiwasay. At pinagkalooban kong ito sa nila. Okay? Upang ano? Ang purpose ay igalang niya ako. Iginalang niya ako at kinatakutan. So, yun po ang talagang tama na makita natin. Okay, meron iba, tumalikod, hindi nirespeto ang salita ng Diyos, pero itong isa na, itong pare, kinumpara sa taayos na pare, iginalang siya at kinatakutan. Okay, merong respeto. Ano pa ginawa nila? Itinuturo niya ang tama at hindi ang mali. Ayan. Sa ngayon, yung ibang mga kikita natin ng mga pare o mga lingkod, mali na eh. Yung mali ginagawang tama at yung tama ginagawang mali. Diba tama? Marami ng ganyan, di ba? Okay. So, sabi niya, namuhay siya ng matuwid at matapat sa akin. At tinulungan ang maraming tao upang huwag nang gumawa ng kasamaan. Okay?
So ito po ang napakaganda. No? Namuhay siya ng matuwid, matapat sa Diyos, at tinulungan pa yung maraming tao upang huwag gumawa ng kasamaan. Okay? And then sa verse 7 and 8, sabi niya, tungkulin ng mga pari na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. So, yun po ang ating tungkulin. Okay? Na ituro ang kaalaman tungkol sa Diyos. Kasi maraming tao ngayon, kaya po sila, ang panghihikayat nila, yung prosperity, wealth, and health. Okay? Lahat ng tao gusto yun, no? Tama? Maraming tao pupunta sa church, hindi hinahanap ang Diyos. Yung ibibigay ng Diyos, ang inaalok ng mga pari. Mali. Ang tungkulin ng pari, okay, ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. And I hope sa ating pag-aaral na ito, nakita ninyo na ang Diyos natin ay isang Diyos na holy. At minsan po, hindi na po nabibigyan ng pansin niya. At ang maling itinuturo nila na God is love. Hindi po masama na God is love. Yung siya sabing, ang Diyos ay minamahal ka unconditional. Mali po yun. Ibig sabihin noon, kahit drug addict ka, lasenggo ka, inaaway mo sa mahal ka pa rin ng Diyos. Mali po yung galit ang Diyos mo. Hindi niyo? Yung tama, mahal tayo ng Diyos. Kung ikay pinili ng Diyos, talagang mamahalin ka niya, tapat siya. Pero kung masamang ginagawa mo, banal siya, hindi po pwede. Paparusahan ka niya. Hindi na niyo po yun? At matuwid siya. At sana'y nakita niyo ito sa ating pag-aaral ngayon. At magkaroon kayo ng respeto sa kalan. Maraming mga churches hindi nangangaral niya kasi gusto nila kilitin yung tenga nila. Mali po yun. Okay? Ayan, kaalaman tungkol sa Diyos, sila ang dapat sangguniin ng mga tao tungkol sa aking kalooban. Alam niyo yung kalooban ng Diyos, magkano kayo sa pari, sapagkat sila ang sugo ni Yahweh, sila yung mensahero na makapangyarihan sa lahat. Pero ito, makita natin sa verse 8, ito yung contrast. Subalit, lumihis kayo ng matuwid, daang matuwid. Okay? At marami ang nabulit sa kasamaan dahil sa inyong katuruan. So, lalong napasama. Imbis na sila, yung mga pare, ang magdaan sa daang matuwid, ay lumihis sila sa daang matuwid. Ano ginawa pa nila? Sinira ninyo ang aking kasunduan kay Levi. Yung usapan ng Diyos kay Levi, sinira ninyo. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. So, I hope na makita natin dito, okay, ng pagkakaiba ng mga tapat na pari at mga tumalikod na pari. Okay? So, yan po makita natin na karamihan na talagang tapat na pari, sila ay tapat saan? Sa salita ng Diyos. They have high regard sa Word of God. Yan ang mga tapat. Okay? Kaya malaki po ang pagkapapahalaga niya. Okay? Kung titingnan niyo po, okay, meron pong isang istorya o scene, pangyayari, na si Moses ay umakyat sa bundok. Diba? Yung binigay ng Panginoon sa Exodus. Okay? Na binigay yung 10 utos. Ano yung babala ng Panginoon? Yung bumaba ang Diyos sa bundok. Ang bili niya, walang hahawak sa bundok. Maging sa bakod, walang hahawak. Mamamatay. Tama? Okay. Pero anong nangyari po doon nung umakyat si Moses sa bundok para ibigay ng Diyos ang kautusan, pagbalik niya, ano nakita ni Moses? Ano nangyari? Ano yung sinasamba nila? Si Golden Calf. Golden Calf. Okay? Nakakalungkot po, diba? Na ang Diyos na nag-alis sa Egyptyo, no, ng mga Israelita. Pagdating doon, gusto pa nilang reklamo. Paano siya ng reklamo? Umalis na si Moses, umakyat at ipag-niig sa Diyos. Ang nangyari,
gumawa na kaagad sila ng ibang Diyos-Diyos. At yun pa ang kanyang sinunod. At yun pa ang kinikilala na Diyos na nag-alis sa kanila sa Egyptian. Kaya anong sabi ni Moses? Kaya tumayo si Moses sa pintuan ng kampo at sumigaw, lumapit sa akin ang lahat ng nasa panig ni Yahweh. Sino yung kumano? Sino? Anong kampo yun? Mga hati. Sino ang panig sa Diyos? Sino ang lumapit sa kanya? Ang mga Levita. Yung mga panig. Matindi po ang nangyari nito, mga kapatid. Okay? Ano niyo po ba nangyari? Nung lumapit ang mga Levita kay Moses, ano instruction ng Diyos sa kanila? Tingnan. At hindi po ito. Patayin ang lahat ng mga sumasamba sa Diyos ko. Tingnan. Ganoong kabanan ng Diyos. Ako yung Diyos nyo. Nagpapakilala ko akong Diyos ng mga pangyarihan. Pagkatapos ko kayong ilabas, ganyan ang ginawa niya. Iba ang inyong sinamba. Kaya ano sabi niya? Sinabi niya sa kanila, pinasasabi niya, ito yung salita ng Diyos. Ng Diyos ng Israel. Ano sabi? Kunin ninyo ang inyong mga tabak. Sino yung inutusan? Yung mga pare. Galugurin ninyo ang buong kampo at ano? At patayin ang lahat ng inyong makita, maging ano? Kapatid, kaibigan, o sino man. Okay? Ang tanong, sinunod ba nila? Hindi. Sinunod. Sinunod ng mga Levita ang utos ni Moses. At ilan ang namatay? 3,000 katao ang napatay nila ng araw. Ito niya. Ito po ang hindi matanggap ng iba. Napaka-brutal naman ng Diyos ninyo. Tandaan natin tayong lahat ng makasalanan. Dahil sa ating kasalanan, karapat-dapat lamang tayong pagkakasalanan natin. Kasi ang Diyos ay hindi mo pwedeng nagpastanganin ang Diyos. Kaya may pinili siya. Ang pinili niya yung mga Levita at inutusan niya lahat ng sumasamba sa mga ibang Diyos-Diyosan. Patayin. Malaki ang paggalang nila sa Diyos. Sinunod niya. Kahit kamag-anak nila. Hinatay niya. Sinabi ni Moses, sabi niya, ngayon, ilaanin niyo ang inyong mga sarili sa paglilingkod kay Yahweh dahil sa pagkapatay ninyo sa inyong mga anak. Even yung anak, ha? Mga kapatid. Kaya katanggapin ninyo ngayon ang kanyang pagpapay. I hope na makita natin dito mga kapatid na nung panahon na yun, way back in the beginning, ang mga pari took the word of God seriously. Seryoso. Ang sinasamba nila ay Diyos. Ang sinasamba ni Moses ay Diyos sa makapangyarihan. Pero yung mga tao yun, ng mga Israelita, kasama sa bayan ng Diyos, nilapastangan. Nakanya po ba yun? Kasi meron po silang mataas na paggalang sa sacredness of the Word of God. Ito yung sinabi ng Diyos, di ba? Isa sa mga utos ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Yan po yung isa sa mga nilagay sa 10 Commandments, tama? Tapos pagbaba ni Moses, nakita sumasamba na. Babaliwalain ba ng Diyos yun? Okay. So dito po makikita natin na sinasabi ni Malakay, ang totoong priest ay mayroong paggalang sa Diyos. At sila'y tumitindig na mayroong paggalang sa pangalan at instruksyon ng Diyos na nagdagaling sa kanyang mga bibig. Okay? Pero makikita natin yung mga ibang mga pari, hindi natagpuan ang kailang katapatan. At sila'y tumalikod at sinunod yung kasamaan nangyari. Pero ang mga totoo na mga pari na tinawag at pinili ng Diyos, they were faithful to the Word of God. Okay?
Antayin ko yun. Napakahalaga po niyan na dapat tayo ay maging tapat sa sinasabi ng Diyos. Okay? Ang design ng Diyos sa mga pari ay dapat sila maging matapat sa salita ng Diyos. At yan po yung makikita natin sa Deuteronomy chapter 33, verse 8 to 11. God has designed the priest to be faithful. Okay? Ito po yung listahan ng mga 12 lipi. Alam natin na ang pinili niya ay si Levi. Tungkol kay Levi, sa kanya ay sinabi, ang tumin ay kay Levi at ang urim ay sa tapat mong alipin. Ito po yung sinusuot na breastplate dito tumin and urim. Sa kanya, na iyong sinubok sa masa at sa may tubig na Meriba. And then sa verse 9, sabi po, higit ka niyang pinahalagan kaysa kanyang mga magulang. Ganyan. Na nangyari, di ba, yung kahit magulang, kapatid, o kamag-anak, mas pinahalagan nila ang Diyos kaysa kailang mga kamag-anak. Pati anak at kapatid ay hindi na isinasakalan upang masunod lamang ang iyong kautusan at maging tapat sa iyong kasunduan. Kita niyan? So, yun po yung makikita natin very faithful sila sa Diyos. Pinaglingkod. Ay makita natin sa New Testament, sabi niya, ang hindi magmahal sa akin, ang higit sa iyong magulang, anak at kapatid o asawa, hindi ka karapat-dapat sa akin. Yun po ang isang panuntunan ng Panginoon. Katapatan sa Diyos. And then sa verse 10, sabi niya, kaya siya ang magtuturo sa Israel ng iyong kautusan. Siya ang magsusunog ng insenso at mga alay sa altar. Palalakasin mo nawa, Yahweh, ang kanyang angkan. Paglingkod niya'y iyong paghalagahan. Durugin mo lahat ang kanyang kaaway upang di na makabangon kailanman. So yan po yung makikita natin na sinabi ng Diyos kay Levi. At doon sa verse 5 ng Malakay, balik ulit tayo, ang tinutukoy niya pong tapat na ito ay walang iba kundi si Pinehas. Ito po ay apo ni Aaron. Siya po yung masigasig na pari. Sabi doon sa verse 5 ng Malakay, chapter 2, verse 5, sa tepang iyon, pinangakuan ko siya ng buhay at katiwasayan. At ipinagkaloob ko nga ito sa kanya upang igalang niya ako. Iginalang naman niya ako at kinakuputan. So kung merong mga pari na hindi naging tapat, si Pinehas na apo ni Aaron ang siyang naging matapat. At yan po ay mapapatunayan natin na nakatala sa Numbers chapter 25 verse 11 to 12. Sabi ko diyan, dahil sa ginawa ni Pinehas, okay, pinahalagan niya ang aking karangalan. Yung iba, hindi pinahalagahan yung karangalan o kabangalan ng Diyos, diba? Pero itong apo ni Aaron, na si Pinehas, pinahalagan niya ang aking karangalan. Ano naging resulta? Kaya hindi ko nilipol ang mga Israelita dahil sa aking galit. So, yan, makita natin, may karapatan ng Diyos dahil nilapastangan natin ng Diyos labanan, magagalit siya. At dahil sa kanyang galit, talagang papatayin ka. Pero dahil kay Pinehas, okay, napigil yun. Maging si Moses, laging ganoon, di ba? Lagi siya namamalikluhod alang-alang sa bansang Israel. Pag nilipol mo yan lahat, ano sasabihin ng ibang mga tao? Di ba? Kaya nahabag pa rin ng Diyos. Kaya, tandaan po natin, tayo nabubuhay lang sa habag at awa ng Diyos. Kasi lahat tayo pwede nang malipol dahil sa ating kasama. And that's the reason we are living in the doctrine of grace. Biyaya lang po ng Panginoon. Okay? Natindihan niyo po ba yun? So, I hope na sa ating pag-aaral na ito, mabigat ito at hindi nyo naririnig ko sa iba. Kaya yung iba, narikuturo masyadong mabaksik si Yahweh. Kaya yun, iba na yung turo nila sa New Testament. Si Jesus Christ ay hindi raw yun si Yahweh, kundi siya yung Elohim. Hindi, parehos din po yun. Siya rin Diyos. Hindi nagbabagong Diyos, siya'y banal, matuwid, at mapag-ibig. Kaya lang po tayo,
wawala yung galit kaagad ng Diyos ay dahil po sa ginawa ni Kristo. Yung habag niya, yung galit at puot ng Diyos ay ibinuhos kay Kristo. Kaya po siya lang yung ating tagapagligtas. I hope na makita nyo at hindi po maintindihan natin. Hindi na babawasan ang kabanalan ng Diyos. Hindi na babawasan ang justisya ng Diyos. Kaya lang yung galit at puot ng Diyos ay ibinuhos niya mismo sa kanyang anak. At huwag nyo rin sabihin, unfair naman ng Diyos. Okay? Bakit ganoon ng Diyos? Ang tanong ko, si Jesus ba dapat patayin? Dapat parusahan? Dapat? Hindi, diba? Ang tao, dapat, dahil nagkasala sila, matigas sa ulo nila, tama. Makabila ng kabutihan ng Diyos, nilabas sila sa Egyptian. Tapos anong gagawin na? Ang nire-recognize, ang kinikilala niya, Diyos, dapat lang patayin ka, tirisin ka. Actually, iba eh. Lumuka ang lupa at nilamon sila. Tama? Dapat lang. Because we are sinners. Pero alam nyo, yung nga po ang kabutihan ng Diyos. Tayo pinili in spite ng ating kasama because of what Jesus did. Yung galit ng Diyos, kung kayo hinirang ng Diyos, pinili ka ng Diyos, yung galit niya ay binigay kay Jesus Christ. And that's ating pagpapasalamat. Lahat tayo. Okay? Kaya tayo yung nilinis niya, tayo marumi, binigyan niya tayo ng bagong kasuotan of righteousness, inanoint niya tayo para mag-serve at prepared for service. And then, pang-anim, yung obedience, at yung pang-pito ay malaking pagpapahalaga sa salita ng Panginoon. At dito, yung pang-walo, ang priest had a walk with God. Ayun. Sila ay lumalakad na kasama ang Diyos. Okay? At yan po yung makita natin sa Malakay chapter 2 verse 6. Sabi niya, ang kautusan tungkol sa katotohanan ay nasa kanyang bibig at ang kalikuan ay hindi nasumpungan sa kanyang mga labi. Siya ay lumalakad na kasama ko sa kapayapaan at katuwiran. So in English, yung part na yun, he walk with me in peace and equity. Okay? So yan po makita natin na pang-walo na katangian ng Israel. Lumalakad siya kasama ang Diyos para magkaroon ng kapayapaan at ng katwiran. So ganun po ang tungkulin ng isang pari. At susunod, mabilis lang po at kukunti na natin. Wala na yun, no? The priest had to walk with God and pang-siyam, 10 po ito eh. Okay? Ano yung pang-siyam? Ay, sorry. Sabi sa verse 7, sabi niya, sapagkat ang mga labi ng saserdote ay dapat mag-ingat ng kaalaman at kanilang marapat hanapin ang kautusan sa kanilang bibig sapagkat siya ang sugo ng Panginoon ng mga sukbo. Okay? Ay, no. Ano ba? 9. Sorry. Ang verse 9 pala. Ang number 9 they had an impact on sinner. Okay? So, yan po ay makikita natin na meron po silang impact sa sinner. At yan po ay matatagpuan natin sa verse 6. Ay, mali po. Sorry. Yun. Sa last part ng verse 6, sabi po dyan ay inilayo sa kasamaan ang marami. Okay? He turned many away from iniquity. Okay? So, sa kanyang paglakad, okay, merong kapayapaan at katwiran. Ang resulta po noon, yung mga taong masasama, okay, ay nilayo niya sa kasamaan. So, meron po siyang impact. Okay? So, meron po siyang impact on sinner. At tingnan nyo sarili nyo.
Pagkasama niyo ba yung mga kaopisina ninyo, mga unbeliever, ano impact ninyo? Tumatahimik ba sila? Oh, andyan si Pastor. Tatahimik na yung mga kalokohan. O, nakikigit-loko ka rin. Pag nagbiro sila, saling ayon ka. Eh? Dapat napapatahimik mo lang sila eh. Kung meron silang ginagawang masama, ay, tumitigil yan. Eh, yung pong dapat, hindi, nakakalungkot. O anong ginagawa nila, nakikiayon ka. Maling-mali po yun na, nag-iinuman sila, gustuhan mo lang mahikayin sila, makinig sila sa sasabihin mo, huwag kang makikinom. Mali po yun. Kasi ang espiritu ng ala ang nasa kanila. Sa iyo, espiritu ng Diyos. Huwag na huwag mong gawin yun. Okay? Mali-mali mo po yun. Ang nangyari nyo, pagtatawanan ka. Sa akin pong karanasan, ganyan sa tennis court, maraming maluloko dyan. Kada giinom mo yan, Pastor, inom ka lang, isang bote lang. Yan na. May condemn eh. May dala nga akong Gatorade eh. Ito, dami-dami ito. Timplahin nyo. Sila binibigyan ko. Kasi pag once na pinainom nyo ko, alis na ako. Hindi, wag na. Magkakalis. Diba? Dapat meron kang impact sa kanila. Okay? So, hindi ka na mai-influensyahan. Kundi ikaw ang mag-influensya sa kanila. Okay? Kaya, maraming mga kalukuhan, mga ano. Ikaw, pagtulong ang ginagawa mo. Kaya tuloy, makikinig sila sa iyo. Imbitahan ka nila sa bahay. O hindi man, at least, hindi man, bagamat nagtatanong sila sa akin, mga verse, yung iba naman, lulukunin ka na, aasarin ka. Kasi meron isa doon, very serious siya, nagsishare siya, parang gusto niya magaling siya. Eh, mga pilosopong takyo yun eh. Eh, naasar, hindi na bumalik. Naasar eh. Kasi talagang mga asar lang iba. Pero ako, hindi lang, sasagutin ko sila seryoso ako. At kapag may kailangan sila sa bahay, may nasira, something yun, tinutulungan ko sila. So may impact tayo. Hindi yun sila yung makakasama ng influensya sa atin. Naintindihan niyo po ba yan? So yan po ang isa sa mga katangian ng mga tao. Okay? And then yung pang-10, nga, sa verse 7 ay sila yung mga sugo ng Panginoon ng mga hukbo. Okay? So, yan po yung pang-10. They were the messengers of God. Okay? Tayo po yung mga mensahero. Tayo po yung tagapagdala. Okay? Ng mensahe ng Panginoon. Okay? So, mamaya po ay sasalita po tayo doon sa kapatid ni Nona sa namatay. So, sabi nga ay hindi naman tayo mangangaral sa patay. Di ba? Kundi sa buhay. So, kung hindi man makapakinig na yung patay, hindi na natin nakasama nung nabubuhay siya, at least yung patay ay sabihan natin ng Ebanghelyo tungkol sa Panginoon sa Kristo. Yan po kasi yung trabaho po natin. Okay? So, we are the messenger of God. Ano ba yung gustong sabihin ng Diyos sa atin? At kung papansin niyo sa verse 7, sa verse 7, yung pang-7, they were to have a high regard for the Word of God. Okay? Yan po ang mga katangian ng isang pari. Okay? Bibigyan lang natin ng malaking pansin yung number 7. Okay? Malaki po ang paggalang sa salita ng Diyos. At yan po yung makita natin, lagi ko naalala yan sa patay. Okay? Na yung mayaman, gusto niya yung isang patay pumunta sa bahay ng kanyang ama. Para yung si Lazaro magsalita sa kanyang kapatid. Hindi po pamamaraan ng Diyos na isang patay ay mabuhay. Kaya huwag kayo maniniwala na yung multo, yung mga mahal sa buhay. Hindi po totoo yun. Meron pong pangyayari sa isang church na isang Sunday school teacher na lunod at pumasok yung kanyang kaluluwa sa kamag-anak at nagsalita sa church. Sabi ang tungkol sa langit. Nahati po ang church kasi ay sinasabi ng Biblia na hindi bumabalik yung kaluluwa at yung iba palbasa kamag-anak
naniniwala. Kasi sinasabi ang paboritong pagkain. Wala naman sila. No. Ang punto ko po ito, sabi sa Biblia, sa Luke chapter 16, hindi po pwede na isang patay ay muling mabuhay. At kinakailangan pakinggan nila ang sinulat ng mga propeta at yung Word of God. Mapilit yung patay. Hindi po. Kung mayroong isang patay na mabuhay, makikinig sila. Sabi ni Moses, kahit na isang patay ay muling mabuhay, hindi napakakinig. Si Jesus Christ niya namatay at muli na ba pinaniwalaan pa nila? Hindi ganun pamamakan. Makinig ka sa sinasabi ng salita ng Diyos. Marian. Kayo din po, patungkol sa kamatayan, kalooban ng Diyos, anong mangyayari in the future sa ating buhay. Sapat po ang salita ng Diyos. Kaya ang hikayat po ni Pedro, anong dapat natin gawin? Sa 1 Peter chapter 2, verse 2, gaya ng mga sanggol na bagong panganak, anong dapat nating naisip? Naisip ninyo gatas na walang daya, na ukol sa Espiritu, upang sa magitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. As a newborn babe, anong design natin? Yung sincere milk of the Word, that you might grow thereby. So mga kapatid, dapat pakanaisin natin na talagang makinig, mag-aral ng salita ng Diyos para magsilago tayo. Okay? Hindi tayo madaya ng mga maling tagapagturo. Hindi tayo madadaya gaya ng papel na pera. Okay? Pag alam mo ang genuine, yung totoong pera, pag merong inaalok sa iyo, may hinahipo ka, may nakita ka na pera, alam mo ka agad na fake yun. Okay? Nangyari din po yan sa tennis court. Meron isang lalaki na nakapulot ng pera. Hindi niya sinasabi. O sino na isa ako kasi sa dumaan, tinanong niya ako, so nawalan ka ba ng pera? Tinignan ko, hindi. Yung isa, tinanong din niya, hindi rin. Hindi na walang maamin, sabi niya, may napulot akong pera. Malayo pa lang kita ko niya. Fake yan. Naintindihan mo ibig sabihin? Pag sanay ka sa tama, malayo pa lamang, alam mo na ang fake. Layo pa lang yun, hindi ko pa nahahawakan. Kita ko pa lang. Ang putla Pero tinago pa niya yun, Tinago pa niya. Hindi niya inobserbahan. So, yun po ang punto ko. Mayroon pong mga maling pagturo. Marami pong dadayanin sila. At minsan, nandoon sila sa loob ng simbahan. At yun yung ating napag-aralan niya. May mga hindi na tapat sa salita ng Diyos. Lumalayo na sila sa tamang turo ng Diyos. Okay? Sa panghuli, mga kapatid, sa ating pag-aaral ng mga pari sa Old Testament, okay? Anong dapat nating malaman ko? Okay? Gusto niyo bang malaman ang mga bagay na ito? Na yung mga pari na yun ay walang iba, hindi tayo ng mga pinili ng Diyos, na tayo yung mga believer, na tayo ay mga elect. Okay? Kung paano ang pari noong araw ay pinili, tayo ay mga pinili. Pangalawa, tayo mga kapatid ay nilinis na. Okay? At pangatlo, ayaw. Tayo ay dinamitan na ng righteousness of Jesus Christ. Dapat malaman po natin yan. Meron akong pakilala, hindi ko sasabihin sa inyo, kilala niyo kasi. Problema siya sa kanyang asawa sapagkat lagi na lang yung mga nakaraan ang nasa isip niya. Hindi siya makamove on. May mga kapatid, napakahalaga na mayroon po tayong mapapakinggang katotohanan na kahit na anong sama mo, kapag ikaw'y pinili at hinugasan na ng Panginoon, katulad ng alibukhang anak, papatayin na yung mga kapatid. Kaya po siya inaabangan ng kanyang ama at tinakbo ng ama, hindi po natakbo ang mga Hudyo kasi nga mayroon po silang damit na mahaba. At pag itinaas mo po yung
damit mo, kahihiyan po yun. Makikita legs mo. Dahil balayibo. Hindi yun. Kahihiyan po para sa kanila yun. Pero ginawa ng ama yun para salubungin ang kanyang anak. Kasi kung hindi niya sasalubungin, papatayin po yun ng mga kapitbahay. Kasi sabi nga, patay na itong aking anak, muli pang nabuhay. At anong unang ginawa? Binigyan siya ng Robe. Cloak o robe. Yung po yung robe. Nakakatuwa po yung mga kapatid. Kahit na anong sama mo, kapag ikaw'y nagsisi na ng palataya sa Diyos, bibigyan kanya ng cloak of righteousness. At hindi lang po yung mga kapatid, bibigyan ka pa niya, i-anoint ka niya, bibigay sa iyo ang Holy Spirit, mag-i-indwell siya sa iyo. Okay? Kaya kahit anong sama mo, pwedeng gamitin ng Diyos ang iyong buhay para makita nila ang kapangyarihan ng Diyos na kayang magbago katulad ni Saul. Diba? Na naging Pablo. Sabi niya, I am the chief sinner. Ako ang pinakamaswako. Ikaw, nakita mo sarili mo. Si Pablo, lalo na siya masama. Bakit? Pinapatay niya ang mga mananampalataya kasunod ng Panginoon. Diba tama? So, pinago siya ng Diyos. Kasi, binigyan siya ng banal na Espiritu. At kaya, i-prepare siya ng Panginoon for spiritual service at binigyan siya ng gift with spiritual gifts. Ito po yung tinitingnan ko bilang pastor. Ano ba talaga gift ko? Hindi naman ako mahusay talaga na nakapangaral. Okay? Kasi ang isa sa mga tungkulin ng mga pastor ay pulpit ministry. Meron talagang mga gifted yan, mga evangelist, pumunta sa iba't ibang lugar. Okay? Pero i-prepare ka niya. Sa totoo lang, hindi ko naman talaga gusto. Yung mag-preach o mag-pastor. Okay? Nawala lang, umalis na si Pastor Granaderos. Kaya, ang inyong lingkod. Pero nandito na ako at gusto ko suportahan ng mga pastor. Pero isa po sa aming natutunan, yung sabi nga, ang title po ng aming hinatinan na conference ay Finishing Well. Hindi naman po ibig sabihin habang buhay pa ako ay magsasalita na. Kung mahina ka na at hindi mo na kaya talaga, meron din po sa race, yung passing the baton, di ba? May relay. Hindi naman po yung sarili, individual. Na hindi naman po ibig sabihin kahit uugod ka na, hindi ka na makatayo rito, meron kakilala ko epilepsy, inaatake na sa pulpito, kayo, makakita kayo si Pastor. Ibig na makinig kayo sa kanya. Ibig sabihin, pag mahina ka na, meron ka manghina ka na physically, hindi kinakailangan ipasa mo na. Pero ang punto ko po ito, kapag ka po ay tinawag ng Panginoon, bibigyan kanya ng gift. Yeah. Kaya ako, nanalangin na po, sabi namin, next year, ay meron po kaming maisama na maititrain namin. Si Paul, naghanap siya ng Timothy, at si Timothy naman, maghahanap din ng magkakasal. So, that's my prayer. Okay? So, samahan niyo ako sa pananalangin. Dapat lalaki po yun. Walang babaeng pastor na sinasabi sa Bible. Okay? And then, susunod, you have been called to obedience. Dapat sumunod. Okay? Because God has ordained you that you should walk in good works. What such a marvelous truth, diba? So, kapag tinawag ka ng Panginoon, sumunod ka. Okay? Hindi yung oo ka, tapos hindi ka na masusunod. Ayaw ng Diyos yun. Diba? Diba, merong story sa Bible, yung isang anak, sabi niya, oo, gagawin ko yan. Pero hindi naman sumunod. Yung namang isa, ayoko. Pero yun yung sumunod. Mas gusto ng Diyos yung nasunod. Diba? Okay, pag nangako ka, sundin. At kasi, kapag nangako ka, nagpa-impress ka lang, oo po, susunod sa Panginoon. Hindi naman. Gaya ng naging anak ni Aaron. Diba? Isa po yung sa mga nakakalungkot. No?
Lalo na sa mga pastor, may mga anak sila ng mga pasaway. Hindi sumusunod. Diba? Dapat po ang mga anak ay yung unang nakikinig sa mga instruction. Okay? Kaya isa sa mga tungkulin po ng isang pastor, kung kukuha kayo ng leader, dapat ay nakikinig o meron siyang mabuting pamamahala sa kanyang mga anak. Kasi yung anak nga niya, asawa niya, hindi nasunod, paano pa kayo pasunod niya? Naintindihan niyo? Gusto ko lang po makita niyo at sa ating pananalangin, sino po ba yung mga susunod na maglilingkod sa Panginoon? Iba po yung leadership, no? Na sinasabi ko na, bagamat tayong lahat ay pare, bilang believer, we are priests, pero iba po yung itinataas ng Panginoon na magiging leader. Okay? Naintindihan niyo po ba yun? Okay, so samahan niyo ako sa pananalangin tungkol doon. And then, yung susunod, we have given the great privilege, sa privilege natin na taking the Word of God seriously and applying it to your life. So, yun po yung napakaganda. Ako, ito sasabihin ko na sa inyo, kung kulang man ako sa mga gift, okay, ay ito yung isa sa mga masasabi ko na napakaganda na ginagawa ko na yung salita ng Diyos, siniseryoso ko at ina-apply ko. Yun lang po ang secret. Okay? Bilang mga lingkod o pari o believer, we take the Word of God seriously. Kaya nung ako po ay nasa kleyo pa lang, kabataan pa lang, talagang gusto ko mag-aral na salita ng Diyos, lalo na yung mga doctrines. Okay? At yung aking natututunan, ina-apply ko lang po sa aking buhay. Okay? Hindi po ako matalino. Marami po akong mga nakasama sa sa mga conference, talagang mahusay sila. They were gifted, mahusay sila sa pagsasalita. Pero ako po hindi. Okay? Ang sa akin po ay nakita ko sarili ko na tumulong sa mga tao. Lalo sa ating mga pastor, nagbibigay ako ng encouragement. Yan po ang aking, ang sabi ko, ano ako nag-start, parang ako si Barnabas. Di ba si Paul? Mas humikat si Paul, di ba? Si Saulo, bagong convert lang, si Barnabas ang isinugo ng Panginoon para alalayan si Saulo na naging Pablo. Di ba? Tama? Mas okay lang ako yung man behind the scene. Okay? Pero seryoso ako sa salita ng Diyos. Hindi ko kailangan ako yung nasa limelight o nasa. Pero nung ako yung umattend pa ng isang seminar, hindi pala ako si Barnabas sa Biblia. Hindi ang pangalan ko, ano? Ako pala si Jonathan talaga. Hindi pa na nagkamali ang nanay ko sa pagpangalan sa akin. Pero sa totoo lang, sabi ng nanay ko, nasaan ba na pangalan ko? May sikat artista nung araw eh. Artista pala. Kalbasa, katoliko ko, nanay ko. Pero ang tatay ko naman, mananampalataya. Meron po sa Bible si Jonathan. Alam niyo ba si Jonathan? Nakakita ko nung pinag-aralan ba sa salita ng Diyos. Gusto ko lang po may kwento sa inyo, hindi ko inano sa sarili ko. Gusto ko lang po makita nyo, kapag nagbasa kayo ng Biblia, i-apply nyo sa buhay. Alam niyo ba si Jonathan? Sino unang hari ng Israel? Si Saulo. Sino ang anak ni Saulo? Si Jonathan. Pag namatay si Saulo, sino susunod na magiging hari? Si Jonathan, tama? Pero alam niyo ba, sinong pinili ng Diyos? Nakapalit ni Saulo? Si King David. At naging best friend sila. Mga sword, mga shield, binigay ni Jonathan. Kasi ordinaryo, pamayan lang si David. Pero yung makita natin, kapag pinili ka ng Diyos, ay kanyang yangan. At may mga taong gagamitin ng Diyos para tulungan ka. Sabi ko, that's me. That's Jonathan. Wow. Hindi pala ako si Barnabas. Ganyan? So you take the Word of God seriously. Apply nyo yun sa buhay nyo. Kahit naging sikat si David, tumutulong sa kanya si Jonathan. At hindi sila nag-away. Tama, yung iba magkalaban sa politika. Diba? Ito kaagaw ko yan sa trono. Meron nga magkakapatid, di ba? Nag-aaway.
parang kinakailangan sa trono. Ito hindi, siya ang rightful. Siya ang susunod sa trono. Pero nirespeto niya ang sinabi ng Diyos na ang susunod na magiging hari ay walang iba, hindi si David. Tama? Okay, I hope na makita yan. And then, ang dapat niyo gawin, you walk with God. Kasama niyo ang Diyos, hindi niya kayo iiwan at hindi kayo pababayaan. At pangalawa, ang mangyayari, magugulat na lang kayo, meron kayong mga impact sa mga makasalan. Yung mga tao, nagugulat. At isa yan sa mga ano yun, yung epekto nga niya, pag meron silang ginagawa, pag dumating, oh, si Pastor, hindi kayo. Uy, huwag na. Eh, hindi. Baka naman ang buhay niyo pag, ito ba, sama, inom ka to, mga kamuna dyan. Inom mo. Makakalungkot yung mga kapatid. Hindi ka totoong pari. Lapastangan ka sa Diyos. Dapat, mayroon kang impact sa sila. Hindi man sila mabago, yung tumigil man lang kapag naroon ka, ay tumitigil sila sa kaslukuhan. That's impact. Okay? And then lastly, ikaw ang mensahero ng Diyos. So, hindi ka lang basta naroon, kundi magsasalita ka kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Okay? So, ano pang ating masasabi sa mga magagandang pribileyo na ito? Bilang pare, meron tayong privilege. Okay, again, yung privilege ay pabor, rights na ibinibigay sa isang special na mga tao na hindi na-exercise o na-enjoy ng mga ordinaryong tao. Okay? So, tanda po natin, meron po tayong malaking pribileyo. Okay? Ano yung pribileyo natin? What is it? Bilang mga pare, anong pwede natin gawin? Ay pwede tayong mag-offer up spiritual sacrifices na katanggap-tanggap sa Diyos through Jesus Christ. Yan po ang isa sa mga katangian po. Kaya, ulitin mo lang kayo, Akala nyo, hindi po pangkaraniwan yan. Yung anak nga ni Aaron, mabihisa na, pero hindi naman sumunod. Ano nangyari? Crispy priest. Nalitsyon. Kasi hindi nga sila sumunod. Banal ng Diyos, mga kapatid. Kaya yung mga hinirang niya, pinili niya na ang meron para sa kanya. Kaya nakakalungkot maraming tao. Alay sila ng alay. Handog sila ng handog sa Diyos. Pero hindi sila karapat-dapat. Pastor, bakit hindi sila namamatay? Pinuhuldam ng Panginoon nun. Pero darating ang time, tutukok hindi sila. Pero nung araw, ginagawa kaagad ng Diyos para ipakilala ng Diyos kung sino talaga siya. Makapangyarihan siya sa ibang mga bansa. Okay? So, ngayon, nakita natin ang ibig sabihin ng priest, what a priest is. Sa susunod na buwan ay ating pag-aaralan ang serye tungkol what a priest does. Anong gagawin ng isang mga tao. Naway napagpala tayo mga kapatid. Sa ating pakikinig ng serye ito ay lalo natin makita, pahalagahan natin ang Diyos na ating sinasama. Huwag natin baliwalain. Malaki pribileyo ng sumamba tayo sa Diyos. Yung iba, malalaki simbahan, malaya sila sumasamba, pero actually hindi nila sinasamba ang Diyos. Hindi nila kilala ang totoong Diyos. Maaaring nilalapastangan nila ang Diyos at binababoy nila ang Diyos. So, tanong nyo, gusto bakit hindi sila pinarurusan? Binibigyan pa sila ng Diyos ng pagkakataon para magsisi. Pero mayroong nakalaan na impyerno para sa mga tao. Pero tayo, ng mga totoo at alam natin na sinasabi ng Biblia, malaki ang ating kagalakan, pribileyo na tayo ay makasamba sa Kanya. At kapag tayo naging tapat sa salita ng Diyos, sabi niya, ipapapalain ko ang iyong angkan. Kung yung katipan ko kay Levi, okay, ay gagawin ko. Kaya purihin po natin ang ating Diyos. Salamat po, O aming Ama, sa iyong kadakilaan, kapanalan, na iyong ipinakita sa amin sa iyong mga salita. Kaya humingi kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan.
At nagpapasalamat kami sa biyaya na yung binibigay sa amin na kami ng isang makasalanan dahil sa Panginoong Jesucristo, dahil sa yung aming relasyon, dahil din sa Holy Spirit na nag-convict sa amin na kami isang makasalanan. Hindi mo kami pinaparutahan o sinusumpa, Panginoon. Bagkos ay binibigyan mo kami ng biyaya, binibigyan mo kami ng pagkakataon na makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Kaya sana po sa diwa at ng iyong mga salitang ito ay mangusap ka sa mga tao na wala pang relasyon sa iyo. Na sana ay magkaroon sila ng relasyon at pagsisisi sa kanilang puso, kilalanin ka bilang Panginoon at tagapagligtas sa kanilang buhay upang sa ganoon ang mga bagay na aming natutunan ng mga pribileyo ay kanila rin makamtan at maranasan. Sa iyo namin binabalik ang papuri, ang pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Thank you.